katabi mo, sabihin mo, salamat sa Diyos, nandito ka. So, tunay nga na napakabuti ng Diyos sa atin, di ba? Kung minsan nag-aalala tayo, nakakalimutan natin na alam ng Diyos yon, tama? Kahit yung hindi mo sinasabi, anumang dahilan, nahihiya ka or sobrang laki ng problema mo, pero tandaan mo, alam ng Diyos yon. Kung minsan, wala tayong mapagsumbungan, di ba? Pero nandiyan ang Diyos, inaantay lang niya sa Kanya tayo magsumbong at kaya niya tayong tulungan. So salamat sa Diyos, patuloy tayo na sa biyaya niya matatapos natin yung series ng Luke. So nasa chapter 21 o 22 na tayo. So last week, nasa chapter 20, 1926, na yung sa Diyos, para sa Diyos, tinuruan tayo na kahit na ayaw natin yung gobyerno, obligasyon natin, turo ng Diyos, magpasakop tayo sa kanila. Kahit na may mga korap sa ibang gobyerno, binubulsa yung tax natin, ang turo ng Diyos, magbayad pa rin tayo ng tax. Yung tungkulin natin yon. Gampanan mo yung tungkulin mo, bahala yung kapwa mo. Siya naman ang mananagot doon eh. Pero yung tungkulin natin, magpasakop tayo sa gobyerno, magbayad tayo ng tax, ito yung tinuruan tayo ng Diyos nung last week. Natandaan niyo yung, para matandaan natin, yung mga nagtatakwil kay Jesus, yung mga kumakalabang kay Jesus, nagkakasala sila sa kasalanan sa galit, sa kayabangan, sa pagkukudwari, pambobola, panluloko, at katigasan ng ulo. At tayong lahat, actually, galing din tayo dito, na dati ganyan din tayo. Pero nakita niyo yung unti-unting pagbabago na ginagawa ng Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi natin kayang baguhin ang anak natin, hindi natin kayang baguhin ang asawa natin o sino mang tao, pero ang Diyos kaya niya. Kaya ang pinaka-importante, kung may problema ka sa tao, lalo na sa tao, ilapit mo lang yan sa Diyos. Ipanalangin mo lang yan at walang imposible sa Diyos. So dito ngayong umaga, tingnan natin yung mismong si Jesus na nagturo tungkol dun sa pagkabuhay na muli. Diba? Titingnan natin sa Luke chapter 20, 27 hanggang 40. Pwede pa tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Luke chapter 20, verse 27 hanggang 40. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturong walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi nila, Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang batas na ito. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Meron 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. At silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y nabubuhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo. At mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa Kanya. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. Iniwan mo po yung salita mo po sa amin para pwede po namin pag-aralan, pwede po namin balik-balikan. At salamat po
nandito po kami sa Pilipinas na hindi po pinagbabawal ang ganitong pagtitipon, ganitong pag-aaral, ganitong pagsamba. At salamat po, O Diyos, alam po namin, kasama ka namin dahil sabi mo, kung merong 2 o 3 taong nagtipon na ang pinag-uusapan ay si Jesus, nandun ka po sa kalagitnaan nila. Kaya alam po namin, nandito po yung Espiritu mo, alam po namin, may gagawin kang maganda sa bawat isa po sa amin. Lalo na po yung mga bisita namin o first-timers po namin. O Diyos, lalo na po yung kasama naming maring matagal na hindi pa nagdesisyon na isuko po yung buhay sa iyo. Nawa, O Diyos, ngayong umaga, ngayon pa lang po, O Diyos, hipuin mo po yung mga puso nila at ibigay mo rin po, O Diyos, yung regalo mong buhay na wala hanggan. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, ikaw po yung may taas po namin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pala ni Kristo. Amen. So muli, pwede pong umupo. Muling pagkabuhay, lahat ng tao naniniwala naman dito na halos makita mo, lahat ng religion, kaya anong klaseng religion mo yan, kahit na false religion pa yan, naniniwala sa nila may muling pagkabuhay. Kaya nga meron ka nakikita na kultura na hindi ka pinagbawalan na kung patayin yung ipis. Kasi sa kultura nila, paniwala nila, yung namatay nilang ninuno, depende sa buhay mo daw sa lupa, yung pangalawang buhay mo, pwede ka maging ipis, pwede ka maging sawa. Depende daw sa ugali mo. So ganun, lahat ng tao mayroong paniniwala na may muling pagkabuhay. So lahat yan, kokonti lang talaga. Kahit yung mga iteista, kung bakit may iteista yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, kahit kung bakit sila merong takot, kasi hindi na alam kung ano mangyayari pag namatay tayo. Hindi totoo yung pag namatay ka para ka nalang bulang mawawala. Kung bakit may takot ka sa kamatayan, kasi hindi mo alam ano mangyayari kapag namatay ka. Pero ang isang tao, na sigurado siya na merong Diyos, naniwala siya sa Diyos, no-overcome niya yung takot sa pagkamatay. Ito yung alam niya kasi, na pag namatay siya, yung katawan niya babalik sa lupa, yung espiritu niya, ihiwalay sa katawan, nasa kanya kung nagdesisyon siyang babalik ito sa Diyos o pupunta sa impyerno. Dalawa lang naman yun So hindi pwedeng ayaw ng Diyos yung undecisiveness, yung pabago-bago ng isip, simpleng pananampalataya lang, maniwala ka sa sinabi ni Jesus, na sabi niya, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta sa langit sa pamamagitan ng ibang paraan kundi kay Jesus lamang. Sabi langit sa bahay na aking Ama. So ito yung muling pagkabuhay, alam natin yan. Si Pero na ito, na alam mo nung mamatay siya, hindi siya Kristiyano, wala pa si Jesus sa panahon niya. Naririnig lang yung sinasabi ng propeta, may darating na tagapagligtas, pero wala siyang concept. Pero dahil alam niya na merong muling pagkabuhay at naririnig niya merong impyerno, merong langit, alam mo na mamatay siya, bilin niya bago siya namatay sa last will and testament niya, nagpagawa siya ng bangka. Remember, this is Old Testament. Ang sabi ng historian, nagpagawa siya ng bangka run by solar power. Di ba dapat wala pang solar noon? Pero sa history, magtataka ka, bakit nakagawa siya ng bangkang powered by solar power? Ang purpose ng bangkang yun, pag namatay ako, sabi niya, isakay niyo ako rito at merong power yan, itatawid ako niyan dun sa lugar ng kamatayan, dun sa lugar ng buhay. So siya, wala siyang concept ng Jesus, pero naniniwala siya na may muling pagkabuhay. And then sa mga Greek religion, di ba, nababasa niyo yung mga estudyante sa history, di ba, na pag namatay yung isang tao, lalagyan siya ng coin dito, iipit di sa labi niya yung patay, yung bangkay, yung isang coin na ganon. Anong simbolo nun? Kasi daw, para meron siyang pamasahe, doon sa lugar ng mga patay, pupunta sa lugar ng mga buhay. Parang langit yun. Although hindi nila naintindihan, hindi nila alam yung concept na yun, pero umaasa sila na merong pangalawang buhay. At marami pa tayong makikita dyan. May nakita ako nung college ako na ewan ko kung consistent yung memory ko, yung kapag yung funeral ng Chinese, Filipino-Chinese, and then di ba meron silang mga, halimbawa kung mayaman siya, meron siyang speedboat, so gagawa sila ng speedboat na parang paper, tapos merong paper money o play money ba yon?
tapos merong kotse, ilalagay nila yan doon sa mausoleum niya. Kasi ang paniwala nila, para pagdating niya doon sa pupuntahan niya, meron siyang kotse. Pagdating niya, meron siyang pamasahe. Ito yung concept niya. Ibig sabihin, lahat ng tao, karamihan, naniniwala sila na kapag namatay ka, hindi ka lang parang mawawala, parang bula. Merong pang second life na tinatawag. Kaya lang, nakakalungkot, karamihan ng tao hindi alam. Saan ba ako pupunta kapag namatay ako? Baliwanag yung sinasabi ni Jesus galing tayo sa lupa, kaya ang katawan natin, lupa to Kaya makita mo yung pag kaming matatanda, kahit anong gawin naming exercise, may mga ganyan, no? May mga bilbil, di ba? Kasi gusto nang bumalik sa lupa ay yung katawan naming lupa. At sinabi ni Jesus, pag namatay ka, babalik sa lupa yung katawan mo. Pero yung espiritu mo, dapat babalik sa Diyos. Kasi sa Diyos galing yon. Remember, nung mag-create si God ng tao, kumuha siya ng putik, di ba? Siyempre, di pwedeng alikabok kasi hindi mo mabubuong hugis tao yon. Then, ang ginawa niya, hinipan niya. Yun ang espiritu ng Diyos, yun ang buhay natin Kaya pagdating ng araw, pag namatay ka, maghihiwalay yan. Kaya lang dapat yung espiritu yun makabalik sa Diyos. Kasi kung hindi, didiretso siya sa impyerno. Bakit kamo? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun yung kaya merong kamatayan. Remember, nung kinreate si Adam and Eve, they were created in the image of God. Wala silang kamatayan. Kaya lang nagkasala sila, di ba? So nagkaroon ng kamatayan ng tao. Pero hindi pa rin agad-agad. During sa time ni Adan, anong namatay si Adan? 930 years old. So mahaba pa yung buhay noon. Kaya lang dahil sa sobrang kasalanan, panahon ni Noah, sabi ng Diyos, paiksiyan na lang yon. Kasi kung hindi, patuloy na gagawa ng kasama ng tao. So ginawa na lang ng Diyos na ang buhay natin, maximum ng 120 years. At ngayon, bira na yung umaabot ng 120 years, di ba? So yun na lang, di ba? Hindi natin alam kung kanong gawin natin para mag-look young tayo, di ba? Yung lahat na lang pampahaba ng buhay. Kaya kapag may birthday, walang katapusan spaghetti, walang katapusan pansit, kasi pampahaba doon ng buhay yon. Huwag mo daw puputulin nyo para mahaba yung buhay mo, di ba? Kasi gusto natin, kaya lang, because of sin, sabi ng Diyos, patuloy lang magkakasalang tao, kaya iiksiyang ko na lang yung buhay niya. So lahat yan, merong concept, at least merong idea na merong pang buhay next ng life natin. Kaya lang, itong umaga, maging sigurado ka. Kahit anong gawin mo, mamamatay pa rin tayo, di ba? Kaya lang, ang question sa sarili mo, tanungin mo, pag namatay ba ako, saan puputayin kaluluwa ko? Dapat ngayong umaga, bago ka lumabas mamaya, o kumain ka muna rito bago lumabas, yun, sigurado ka na sana makabalik ako sa Diyos. Inaantay ng Diyos lahat. Kasi sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito yung sa langit. Kaya lang meron ding buhay na walang hanggan sa impyerno. Walang hanggang pagdurusa naman yun. At pag-aaralan natin ngayong umaga. So sabi niya sa Daniel 22:2, sabayan niyo ako, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan sa langit. At ang iba naman ay sa kaparusahan walang hanggan sa impyerno. So dito maliwanag. Walang gitna, walang gilid, walang taas, walang baba. Dalawa lang yon. Kung nasa Diyos ka, wala ka sa demonyo. Kung nasa demonyo ka, wala ka sa Diyos. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng sa gitna ka. Hindi pwedeng yung ganun, pipili ka lang. Kung nasa Diyos ka, nasa Diyos ka. Kaya sabi niya katuruan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, na si Jesus mismo nagturo dito. At sana sa biyaya ng Diyos, makuha natin, maintindihan natin. Para kung meron man tayong alinlangan na merong buhay na pangalawang buhay, ay mabura yon at magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Una, sabi niya, paglapit. Lahat tayo lumalapit sa Diyos, di ba? Iba-ibang dahilan. Kung minsan, wala kang pera, di ba? Kasi, lumalapit pa lang sa Bombay, lumalayo na yung Bombay, di ba? O tapos nakikita ka na kamag-anak mo, pinagtatago, alam na, maghihiram ka ng pera. So, eventually, pag wala ka ng malapitan, siyempre, kanino ka palalapit? Sa Diyos, di ba? So, walang masama. At gusto ng Diyos yon. Kaso nga lang, inuhuli natin siya. Sana bago tayo mag-loan sa bangko, sa Diyos ka muna, para hindi mo na kailangan mag-loan kung minsan. So, yung paglapit kay Diyos, kay God, maraming mga dahilan yan. May karamdaman yung kamag-anak natin. Nakita niyo yung I want to,
yumuko lang kayo at mag-pray kasi o-operahan ngayon yung 9-month-old na apo ni Lorna. Pwede tayong yumuko at papandalangin lang natin si Andre. Ama, alam mo po yung kalagayan ni Andre na 9 months old pa lang po siya. At ngayong balita ko po ay baka operahan po siya ngayong araw na to. Maawa ka po sa kanya, napakabata pa po niya para maranasan po yung mga ganong klaseng medical procedures. At inihiling po namin yung habag mo na pati na po yung lahat ng medical practitioners po, o Diyos, ay bigyan mo po sila ng karunungan para mabigyan po ng mabilis at kumpletong kagalingan po si Andre. Pero alam po namin, O Diyos, ikaw po yung greatest doctor. Kahit ngayon po, kung gugustuhin mo po, kaya mo po siyang hipuin at pagalingin. Maawa ka po sa kanya. Tulungan mo po sila kahit ang pamilya, kahit na po dun sa provisions na kailangan po nila sa mga expenses po nila. Salamat po, Diyos, na andyan ka. Alam po namin, di mo siya pabayaan. Tupindalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. So ito nga sabi, paglapit, lahat tayo, may reason tayo lumalapit sa Diyos. Pero dito sa kwento natin ngayong umaga, pag-aaralan natin, ito yung mga lumapit na mga taong inaaway ang Panginoon. Mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Mga taong merong balak na masama, hindi lang masama, gusto nilang patayin si Jesus. Ito yung mga taong lumapit sila sa ganung agenda nila. Gusto nilang matrap, gusto nilang siluin si Jesus kasi wala silang karapatang pumatay ng tao. Inalis sa mga Hudyo yung capital punishment. Pero sa mga Romano, itong mga Gentiles o mga kalaban ng mga Israel, meron silang right. Kaya ang gusto nila, itatrap sila, isusumbong sila sa Romano, parang Romano papatayin si Jesus. Ganon yung galit nila kay Jesus. So itong mga paglapit kay Jesus, iba-ibang pamamaraan. Pero sa kwento natin, ito yung mga kalaban ni Jesus. Sabi niya sa 27, sabayan niyo ako, ilang Saduceo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturong walang muling pagkabuhay ng mga patay. So nakita mo, sa una, nakikita natin mga Pariseo, di ba? Mga Pariseo, then teachers of the law. Ang mga teachers of the law, mga abogado yon. So hindi ka pwedeng hindi sumunod kasi legally, pwede ka nalang idemanda. So meron silang ganong katalinuhan na ginagamit laban sa mga taong mahihirap, lalo na sa mga Israel. Then nandito rin mga Saduceo. Mga Saduceo, ito yung mga hindi naniniwala sa angel, hindi naniniwala sa espiritu, hindi sila naniniwala na muling pagkabuhay. Kaya sa English sabi niya, can you see? They are sad, you see, kasi hindi sila naniniwala na merong muling pagkabuhay. Imaginin mo, kung hindi ka naniniwalang merong muling pagkabuhay, di ba ang concept mo, magpakasaya na lang ako kasi pagkatapos ito, wala na, di ba? Hindi na kukuha ng insurance. Wala na rin naman, di ba? Bahala na kung saan ako bumagsak, doon na lang ako mabulok, di ba? Yung ganon, parang wala nang kinabukasan kasi hindi mo naintindihan na meron palang muling pagkabuhay. At ito, dapat ang tutukan. Kasi ito, pang walang hanggan. Ang buhay natin dito, napakaiksi lang. Di ba? Alam natin yon, life is too short. Kaya medyo gamitin mo na ng tama. Medyo wag mo na aksayin yung panahon mo. Na life is too short at sigurado ka, meron kang kasiguraduhan sa heaven pagdating ng araw. So itong mga Saduceo, ang tinuturo nila walang pagkabuhay. Pero kokonti lang sila. Kasi walang gustong maniwala eh. Kasi alam nila sa kwento eh. Si Adan nga, nabuhay ng 930 years old. Di ba parang meron silang, remember sabi ni Jesus pagdating sa millennial kingdom, ibabalik niya yung panahon na yon. Kaya sabi niya, yung 1,000 years na millennial kingdom, maiksi lang. Kapag namatay ka ng 100 years old, sabi niya, para ka lang baby. Ibabalik kasi ni Jesus yon, i-restore niya yon. Ito yung sa pagbabalik niya. And then sabi niya sa Acts 23:8, sabayan niyo ako, sapagkat naniniwala ang mga Saduceo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. Magkabaligtad ang paniwala nila, pero nagkunayp sila laban kay Jesus. Ito yung mangyayari na sinasabi nilang Armageddon. Na ngayon, di ba, sa ngayon, ang politics natin, parang ang si
ang US nakakampi kay Netanyahu ba yun? Ano ba yun? Yung sa Israel, di ba? Nagkukunay. Pero sa prophecy ng nagkakampi-kampi yung mga superpowers, di ba? Ngayon may kakampi ang Israel, di ba? Mga superpower. Pero sabi ng prophecy, darating araw, yung maliit na bansang yan, ang lahat ng superpower, lalabanan siya. So darating ang araw, si Biden hindi nakakampi sa Israel. At kakampi si Biden sa lahat ng superpower sa buong mundo, lalabanan itong maliit na nation ng Panginoon. At anong sabi ng Bible? Sa parang isang kisap mata. Isang kisap mata. O ibukas mo uli, kasi pag hindi mo binukas yan, matutulog ka na, di ba? Isang kisap mata, parang ganun, isang kisap mata, sabi niya, tatahimik ang buong mundo. And then, imaginein mo, sa ngayon, naiintindihan natin, mga nuclear, di ba? So siguro, yung pinadala na yung mga nuclear, papunta ng Israel lahat ng superpower na yan. And then, nung malapit na, imagination ko lang po ito, malapit na yung mga nuclear bomb na yon na magitan ng Diyos at tumahimik for 1 second, tumahimik, para iligtas ng Diyos ang kanyang bayan. Tinatanong ng mga bata, pag sa Sunday school, ano pastor, nangyari kaya? Siyempre mga bata, wild ang imagination, di ba? Gustong-gusto nila yung, sabi ko, halimbawa, US ka, tinira mo yung Israel ng nuclear bomb, di ba? And then, namagitan ng Diyos. Ano yun? Tatalsik lang yun, babalik sa US. Tuwang-tuwa yung mga bata. Oh. Totoo yun. Yun ang promise ng Diyos sa mga anak niya. Pinili ng Diyos ang Israelita. Matigas ang ulo nila. Nakarating sa atin. Gentiles tayo, Hentil tayo. Hindi tayo chosen people. Kaya lang, dahil sa biyaya lang ng Diyos, matigas ang ulo nila, pinarating ng Diyos sa atin. Ngayon, ang Pilipinas, ang Pilipino ginagamit ng Diyos para maging missionary at maraming naliligtas. Sino nandito ng Sunday? Di ba may mga foreign guest tayo, 3 foreigner dito. Sino tayo para pupuntahan tayo ng mga ganon? Na isa sa pinakamayamang bansa ang Korea, di ba? Alam mo ang Korea, favored sila sa buong mundo. Sila lang ang nation na hindi sila nangangailangan ng visa kahit saang parte ng mundo. Oh, imagine mo ang Pilipino, di ba nagkakaunta-gaga tayo, makuha tayo ng US visa, sila, they are welcome anytime. They don't need a visa. Ganun ang pabor ng Diyos sa kanila. Bakit? Dumating ang time, Buddhist ang Korea, animist sila. Pero dumating ang time, dumating ang Ebanghelyo, tinuturo ng Bible, in-embrace nila yon. Lahat, ginawa nilang Korean. Walang English, walang Kinurean. And then dumating ang time, very fast, dumating ang time, 80% ng population ng Korea naging born-again Christian. Sino nakapunta ng Seoul ng gabi? Pag nakapunta ka ng Seoul ng gabi, makikita mo, maraming mga, parang, sino nakakita ng cross natin dito? O anong kulay yung cross natin dito? Red, di ba? At tanda mo, dyan, pinagtatalunan dati. Pastor, bakit red naman ang cross natin? Parang red cross. Pumunta ka ng Korea, na-inspire ako doon. Ang daming mga ganong cross. First time ko, sabi ko, ano kaya yun? Siyempre, nahiya ako magtanong, di pa sila marunong mag-English, di ba? Pero nakikita ko, lalo na kapag sa Seoul, makita mo tabi-tabi lang. Kung minsan isang building, magkatabi, merong cross na ganon. Because 80% of them believe in Christ. Mas mahirap sila sa atin. Pero ngayon, mas mayaman sila sa atin. Bakit? Because of God. Kasi naniniwala sila sa Diyos at in-embrace talaga yon. At sabi niya, sabi sa atin sa Pilipinas, sabi ng ADB, di ba? Asian Development Bank, saka yung silang tumutulong sa mahirap na country, kailangan daw natin ng 265 years para maging first world country. Wala na tayo. Kailangan natin 265 years, wala na tayo, di ba? Tayong lahat dito, wala na, di ba? Pero sabi ng Koreano, hindi, pastor, hindi. Kami 30 years at pinakita yung history, 30 years naging first world country sila. Bakit? Because of God.
Ganon din, kung tayo maniniwala, ang gobyerno natin, kamamayan natin maniniwala sila sa Diyos, walang is imposible. 30 years, pwede tayo maging first world country. Kaya lang dito sabi na, hindi sila naniniwalang walang muling pagkabuhay. Wednesday pa rin, ito yung maraming naisulat sa Bible sa Wednesday, at dito natin makikita, Wednesday pa rin. Remember, Thursday, ito na yung magpapasober si Jesus, yung Last Supper na pinapaskil natin sa bahay natin. And then Friday, papatayin siya. And then Saturday, nasa libingan siya. And then Sunday, muling magkabuhay siya. So ma-imagine mo, itong 1 week na critical na ito, pinag-aaralan natin, nandito na tayo sa Wednesday. So sa Saduseo, sila yung temple operator. So si Jesus, magmulang Galilea, sa Jericho, papuntang Bethany, nagmi-minister siya, hindi sila sumasama doon, itong mga Saduseo. Hindi kasi sila naniniwala may muling pagkabuhay. Ito yung tinuturo ni Jesus. Sabi niya, babayaran yung kasalanan natin, ibibigay niya ng kusa yung buhay niya, ihahandog niya bilang handog pambayad kasalanan, and then pag namatay siya, ililibing siya, and then siya mabubuhay na muli. Hindi sila naniniwala. So hindi sila sumasama, nandun sila sa temple. Remember, nung pinag-aralan natin, nagalit si Jesus sa temple, pinagtutumba niya yung mga mesa doon. Sila yung mga nandun, ginawa nilang business yung gilid ng simbahan. Nagtuturo si Jesus dito, pero doon sa gilid-gilid ng simbahan, nagninegosyo sila. Ang masama pa doon, kaya nagalit si Jesus, sabi niya, ginawa niyong lungga ng mga magnanakaw ang bahay ng aking ama, na dapat ito ay lugar ng panalanginan, sabi niya. Kasi imagine mo, para nag-worship tayong ganito, sila para nagchichismisan lang doon, tsaka para nagninegosyo lang, at naglolokohan pa. Kasi dinadaya nila yung mga tao para mas malaki yung kikitain nila. At dito, ang mga Sadducee, nandun sila, konti lang sila. Hindi sila dumami. Kasi ikaw ba naman, lalapitan ka, sabihin niya sa'yo, huwag kang maniwalang mabubuhay ka muli. Ayaw ka, di ba? Ako gusto ko mabuhay na muli kasi napakaiksi nga ng 120. Hindi nga tayo umabot ng 120. So sabi niya, walang kaparusahan, paniwala nila, walang gantimpala, sabay pag namatay yung katawan, sabay yung spirito. Imagine mo yung katuruan nilang yon. Ano para ka lang aso? Kapag namatay ka, wala na. Kaya ang tanong ng mga bata, Pastor, paano yung aso? Yung sabi niya, dito nanalangin kami, namatay yung aso niya. Pastor, nanalangin kay paisay sa mga bata rito. Dalangin ko po, Panginoon, sabi niya, alagaan mo po yung aso ko dyan sa langit. O dapat i-correct mo, hindi pupunta ng langit yung aso. So hindi pupunta ng impyerno din yung aso, kahit salba yung aso mo, hindi siya pupunta ng impyerno. Pag namatay siya, ililibang mo lang siya, ganun lang siya. So ito yung tinuturo nila. Kaya maraming tao, hindi sila naniniwala sa mga Saduseo. So sa temple, alam natin, sabi ng Diyos, remember, nung papasok si Jesus doon sa Jerusalem, nandito yung Mount of Olives, di ba? And then nandito yung pinakasentro ng Holy City, yung Jerusalem. Si Jesus galing siya rito sa Jericho, mababa, packet na ganyan, di ba? And then pinaka-last stop niya sa Bethany, yung bahay ni Lazaro, yung binuhay niyang patay, kapatid ni Mary at ni Martha, di ba? And then pag-akyat niya rito sa tuktok nitong Mount of Olives na to, saka mo lang makikita yung Jerusalem. At pag nakita mo yung Jerusalem, mamamangha ka talaga. Kasi yung ginawa ang Jerusalem, yung pader niya mga yan, pati yung mga bakod niya, meron silang bato sa Israel lang meron yon. Para siyang marmol, pero hindi actually marmol. Pag pinakinis mo talaga yon, talagang makintab siya para siyang granite. So may imagine mo yung malaking city na yon. Kapag tinamaan ng araw, makita mo kumikislap-kislap siya, para siyang jewel. So ganon namamangkang buong mundo. Kaya lang that time wala pa tayong camera. Kaya yung perspective ng mga artist, hindi talaga nila ma-justify yung talaga ang ganda ng Jerusalem. Pero pwede mong pairalan ng imagination mo according sa sinasabi ng Bible. So yung templo niya, nung makita ni Jesus yon, di ba? 2 beses umiyak si Jesus nung namatay si Lazaro, and then this time, nung pumunta sa Mount of Olives, nung makita ni Jesus yung Jerusalem, umiyak si Jesus. Hindi yung iyak na parang tumutulo lang ang luha pa, hindi yung gumaganon-ganon siya, talagang yung iyak na talagang masakit na iyak. Bakit kamo? Ang ganda-ganda ng Jerusalem. Mayaman sila, sagana sila sa buhay. Pero nakalimutan nila ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kung alam mo lamang Jerusalem, Jerusalem,
kung alam mo lamang, sabi niya, kailangan kang parusahan. At pag pinarusahan ka, sabi niya, walang dalawang batong magkapatong ang matitira. Flat to the ground, dudurugin ka. At ginawa nga ng, of course, that time hindi sila naniniwala, masarap ang buhay nila. Remember, walang pinagkaiba sa atin, tama? Kapag okay ang buhay natin, para nakalimutan natin ng Diyos, di ba? Pero pag meron tayong kailangan, di ba, ang sipag natin pumunta sa Diyos, that's normal. Normal ng tao yon. Alam ng Diyos yon. Pero sabi niya, Diyos, kung alam mo lamang, sabi niya, kapag hindi ka nagbago, hahayaan kitang matalo ka ng kahaway, sabi niya, flat to the ground ka. Walang dalawang batong magkapatong ang matitira. Pero of course, logically, kapag binomba mo yan, hindi naman talaga napupulbos, di ba? Meron talaga nagtitira doon. Ngayon, pupunta ka sa history, alam mo kung bakit parang nag-flat to the ground yon? Kasi mayaman sila sa ginto. Remember si King David? Kasi sabi ng Diyos, hindi ikaw magtatayo ng aking templo, kundi yung anak mo si Solomon. So buhay pa sang tatay niya, nag-ipon na siya ng mga lahat ng mga ginto, mga tanso, ganong karami, hindi nga mabilang. Ang ginawa nilang design, halimbawa, ito yung batong ipagdudugtong nila. Alam mo, sa halip na, anong nilalagay dito? Sa halip na ganitong ilalagay nila, ginto yan. Oo, ito, nilagay. Pero sa kanila, ginto ang nilagay nilang yan. So makita mo, maganda na yung bato, nilagay mo pa ng gintong yon, napakaganda talaga, di ba? Na talagang tunay na napakaganda. So siyempre, nung maguho yun, naghirap ng tao, nagyera, ang ginawa ng mga tao, pinagdidikdik yun, di ba, para kunin yung ginto, yun. Kaya yung prophecy sinabi ni Jesus, magpa-flat to the ground kasi dudurugin talaga nila para makuha nila yung ginto. At nagkadurug-durug talaga, hindi lang sa dinurog sila ng Romano, kundi talagang pinaybayaan ng Diyos mangyari yon para mangyari nga yung parusang sinasabi niya. So konti lang ang mga Saduceo kasi nga sila, hindi maganda yung tinuturo nila. And then 70 AD. 70 AD, di ba? Merong before Christ, nakikita niyo sa Bible, BC. BC, that is before Christ. So, before Christ, di ba, halimbawa, 100 BC, 99, hanggang mag-zero. And then mag-zero dito, merong 400 years of silence na sinasabi. Walang naisulat dito eh. This is Old Testament, and then pagkatapos ng Old Testament, nag-zero, and then merong 400 years dito. Walang naisulat dito, kaya tawag nila years of silence na 400. And then dito, isinilang si Jesus. Ito yung New Testament. Ito na yung AD. Di ba? And then si Jesus, mga 30 years old plus ang edad niya. So 30 AD, namatay si Jesus, di ba? So dito, 70 AD, 30 AD, pagkatapos patayin si Jesus, after 40 years, 70 AD, di ba? Dito, ginawa, inayaan ng Diyos na matalo ng mga Romano ang Israel. Dito yung binomba sila, sinunog sila, giniba sila. Ito lahat yung nangyari. Sinabi niya na kung bakit siya umiyak. Kung alam mo lang, Jerusalem, dahil sa katigasan mong ulo mo, sabi niya, paparusahan ka. That is 70 AD. 40 years after napatayin si Jesus. And then Cleopas, remember, siya yung ginamit din ng Diyos na sabi niya, mabuti na yung isang tao lang yung mamatay kaysa lahat tayo mamatay. Natandaan niyo yung bago huliin si Jesus, pinag-uusapan sa meeting nila yon. Ito yung ginamit ng Diyos na nagsabi, mabuti pang si Jesus na lang patayin kaysa tayong lahat ay mapapahamak. Pero hindi niya alam, talagang si Jesus hindi naman siya pinatay dahil natalo siya, kundi inoffer niya yung sarili niya bilang handog, pambayad kasalanan sa ating mga kasalanan. So pangalawa, hindi lang yung paglapit kay Jesus, yung para pabulaanan ang muling pagkabuhay. Tinuturo ni Jesus may muling pagkabuhay, pero ito mga ito, ang purpose nila, mabura yun. At pag tinignan mo yung advanced reading mo, pag tinignan mo, nagtagumpay sila, di ba? Remember, nung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, sabi nila, Hosanna, Hosanna in the highest. Yung may mga palaspas, ito yung ginaya natin sa Catholicism, na Hosanna, Hosanna in the highest, kasi mga palm trees, nagputol sila,
And then nagbubunyi sila. Anong hosana ibig sabihin ng hosana? Iligtas mo kami, ngayon na. Parang gumaganon sila. Kasi tens of thousands of people, hundreds of thousands of people, mga sumusunod kay Jesus doon. Pero this is Wednesday. Pagdating ng Thursday, anong sinisigaw ng mga tao? Pagdating ng Friday, anong sinisigaw? Ipako yan sa krus. At mukhang nagtagumpay sila, tama? Ito mga nagbubunyi kay Jesus, wini-welcome nila sa Jerusalem. Hosana in the highest, ikaw yung mula sa pinakataas, ikaw talaga yung nagliligtas. Sabi niya, ikaw ang tagapagligtas namin. The same people na nagbubunyi kay Jesus, the same people, magpalipas ka lang ng 2 araw, magit isang araw, sila yung sabi niya, ipako yan sa krus. Sinong palalabasin? Yung criminal, di ba? Pinapili sila, si Jesus at si Barabas. Si Barabas na lang palayain nyo. Yung si Jesus na yan, sabi, ipako sa krus. The same. So nagtagumpay sila. Yung paglapit nila kay Jesus, masama yung motibo nila, pero apparently para silang nagtagumpay. Hindi dahil magaling sila. Bakit? Pinagtagumpay sila ng Diyos kasi kailangan mangyari yon. Kailangan mangyari, mamatay si Jesus sa tamang oras, tamang lugar, tamang panahon para mabayaran yung mga kasalanan natin. So ito pabulaanan ng muling pagkabuhay, ito yung purpose nila. And then 28, sabayan niyo ako. Sabi nila, Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang batas na ito. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Sa ibang parte yan, di ba? Meron mga kwento yan. Tapos meron pa ang kwento na yung isa sa mga kapatid ayaw yung pakasalan, di ba? So ayaw yung magkanak sa babae. Pero nagalit ang Diyos, pinatay siya ng Panginoon. And then 28, 29, merong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. And then 30, nagpakasal sa byuda ang pangalawa. Subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. At silang lahat ay namatay na walang anak. Dangerous woman, di ba? Nakakatakot ang babae ito. Siguro sa pangalawa, pwede ba? Pangatlo, magdadalawang isip pa na. Pang-apat, pang-7 anak, lahat namamatay. Pag tininan mo sa version ng yung next verse nito sa other Bible, sabi niya yung next verse nito, sa awa ng Diyos, namatay din yung babae. Bakit? Bakit sa awa ng Diyos? Imaginein mo, ikaw na babae, kasawa ka ng una, namatay. Kasawa ka ng pangalawa, namatay. Imaginein mo yung nakikita ni Jesus na dinamdam mo. 7 beses mong dinamdam yon. Kaya ibang version ng Bible, doon sa verse na yon, hindi sa Luke. Ang pagkasabi ni Luke, namatay din babae. Pero sa ibang version ng Bible, sa awa ng Diyos, namatay na rin yung babae. Kasi imagine mo yung magkakaroon siya ng hope, tapos mawawala. Magkakaroon siya ng hope, mawawala. Imagine mo yung ganon. Babae pa to. Ang babae, emotional being. Di ba? So, mga lalaki, dapat alam natin yon. Ang babae, yan? Emotional being yan. So, masatisfy mo lang emotion yan, okay na lahat. Pero pag hindi mo na-satisfy ang emotion yan, lagot ka. Kayo naman babae, tatanda nyo, kami mga lalaki, medyo man of few words kami. Ako lang madaldal kasi trabaho ko to, mag-preach. Kaya ayon niya na maraming ganon. Sabi ng Bible, mabuti pang yung asawang lalaki matulog sa bubong ng bahay. Kay kasama sa loob ng bahay yung so, di ba pag tinanong mo yung babae, nagtanong ikaw na lalaki, tanungin mo yung asawa mo. Di ba? Saan ka galing? Tinanong mo lang. Halimbawa, pumunta siya ng Quiapo, hindi mo alam, pero pumunta lang siya ng Quiapo. Honey, saan ka galing? Nagtanong ka sa babae, di ba? Ano sabihin ng asawa mo? Bago niya sabihin yung Quiapo, alam mo, pagpunta ko sa kanto, nag-aaway sila maring At alam mo ba yung aso daw nila nawala? At yon? Ang tinanong mo lang ay saan siya galing, di ba? So, you have to understand, Father's Day next Sunday, di ba? So, you have to understand na yung asawa mo, ginagamit niyang emotion niya. Kaya kapag madetalye, di ba? Na anong ininim mo? Kumuha ko ng black coffee, tinimpla ko, tapos dinagdagan ko ng asukal. Tinikman ko, hindi
hindi kulang pa, dinagdag ko ng asukal. Tapos sumobrang tamis, dinagdag ko ng mainit na tubig, di ba? Ang tinanong mo, anong ininom mo lang? Dapat ang sagot niya ay coffee, di ba? So ikaw naman babae, tatandaan mo, yung asawa mo lalaki, man of few words yan. Pag tinanong mo, saan ka galing? Anong sabi niya? Diyan lang. Di ba? Diyan lang. Ayaw ng babae yun, di ba? Gusto mo madetalye. Gusto mo saan talaga siya sumakay, saan siya, sinong kasama niya, di ba? So ito yung sinasabi niya na, sabi niya, emotion na babae, kaya naawang Diyos, eventually sabi niya, namatay na rin yung babae. And that tatlo, hindi lang yung paglapit kay Jesus, hindi lang yung binabago yung katuruan. Katuruan sa atin, yung mga false teaching, mga false religion, ito dapat ang pag-ingatan din natin. Yung pagtuturo ng kasulatan. Ito yung importante, kahit sa atin dito, yung pagbabasa ng Bible, pakikinig sa Sunday. Pag Sunday, kulang po to, konti lang ang maririnig ninyo. Dapat meron kayong Bible study group in a week, meron kayong Bible study sa bahay nyo, kahit na online yan, ano man yan, it's okay. Pandagdag kaalaman. Nagbabasa ka ng Bible araw-araw kung paano ka kumakain ng kanin araw-araw. Kasi yung salita ng Diyos, ito yung spiritual food mo. So ito yung pagtuturo ng kasulatan. Si Jesus mismo yung nagturo. Sabayan niyo ako. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Sa buhay na ito, itong generation na to, itong buhay sa earth, itong buhay sa lupa. So dalawa ito buhay sa lupa, buhay sa langit. So dito yung tatandaan natin. Sabi niya, sa buhay na ito, ang mga tao, lalaki at mga babae, nag-aasawa. Sabi niya Matthew 22:29, sabi natin basahin, sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibhas sa hindi ninyo naunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. So ignorance is not an excuse, kasi meron tayong Bible. Wala kang Bible, pwede kang humingi. Meron tayong radio, meron tayong TV, meron Netflix, ang dami niyan. Ang daming platform na makita mo, pwede kang pumili ng spiritual feeding mo. So dapat hindi na tayo masabihin ng ganito. So you have to read your Bible, you have to listen. Pag Sunday, maging regular ka. Katulad nito, nasa series tayo. Kung every Sunday nandito ka, sunod-sunod yan, nasa series tayo ng Luke at makikita mo yung buong kwento na napakaganda niya. Kaya mga Mormons, makinig sila dapat. Kasi sa Mormons, meron silang tinuturo na, alam ko narinig nyo na ito na sila meron din silang concept na buhay na walang hanggan. Pero meron silang sariling planeta. Doon sila pupunta. And then, kapag nandun ka sa planetang yon, of course, universal being ka na, di ba? Wala ka na sa Earth. And then, makikipagtalik sila sa mga universal nilalang. And then, magkakanak sila ng supernatural children. So, hindi totoo yon. Alam natin hindi totoo yon. And then, alam natin yung sa Islam, sa Muslim, ang tinuturo dito, not to offense them, ang tinuturo dito na pag namatay ka, magkikipagtalik, isa sa mga tinuturo, magkikipagtalik ka sa 72 virgins na alam natin hindi. Ang tinuturo ni Jesus, pag namatay ka, meron kang pupuntahan. Sa ating Catholic, dati akong Catholic, dapat magpapari ako. In-expect ng family ko. Tinuturo doon na kapag namatay ka, dadaan ka ng purgatory, which is not true. Walang purgatory. And then dumating pa yung sa purgatory, habang nandun ka sa purgatory, babayaran mo yung, pagdudusa mo yung kasalanan mo doon, kapag nadusa mo na, pupunta ka ng langit. No, it's hindi gano'n ang pagpunta ng langit. And then, habang nandun ka sa purgatory, pamilya mo, ipapamisa ka, ipapagtiri ka ng kandila, ipapagdasal ka para makapunta ng langit. Hindi. Hindi yun ang pamamaraan. Si Jesus lang ang daan papunta ng langit. And then, naging mas worse pa, kung mayaman ka, bumili ka ng tinatawag ng indulgence. Anong indulgence? Halimbawa, ang kaparusahan ko sa purgatory, teaching ng Catholic, hindi to sinisira education po to, hindi to kundi we have to know yung truth saka dun sa false, di ba? Hindi to we are not against sa Catholic po, pamilya ko karamihan Catholic pa. So kailangan malaman yung katotohanan. Tinuturo na kapag pinapamisa ko yung pamilya ko, umiiksi yung panahon niya sa purgatory, pupunta siya ng heaven. It's not accurate with the Bible. And then sa indulgence, kung mayaman ako,
bibilin ko ang indulgence para hindi na siya mananatili dun sa purgatory. Pag mayaman ako, bibilin ko yung buong indulgence niya, and then diretso yung pamilya ko dun sa heaven, which is not, hindi po pwede. Hindi po pwede. Kasi sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. At lahat tayo, sabi niya, nagkasala. Walang isa man sa atin ang pumasa. Kaya lahat tayo, without Jesus, papunta tayo ng hell talaga. Kaya nga sabi niya, for it's only by grace of God that you are saved. Kasi grace lang ni God. Ano yung grace? Kailangan lang yung binigay sa akin na hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat pumunta ng langit, tama? Kasi makasalanan ako, marumi ako eh. But by the grace of God, gusto niyang maligtas ako, ginawa niya, binayaran niya yung kasalanan ko na hindi ko kayang bayaran. Na kahit anong gawin ko, hindi pwedeng hindi ako magkakasala. At isa man sa atin, hindi pwedeng maging perpekto dito sa earth. Kaya kailangan ko ang tagapagligtas. At walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesus. Kasi maraming pinakilala sa atin mga Diyos-Diyosan, di ba? Pero walang isa man sa mga yan ang nabuhay na muli. Si Jesus lang. Kasi pakita niya, kung ako kaya kong buhayin ang sarili ko muli, kaya din kitang buhayin muli. Kasi yun ang promise niya. Ang buhay mo rito is temporary. Talagang kapag nanampalataya ka, ang citizenship mo talaga for eternity ay sa langit. Kaya lang choice mo ito. Ikaw ang pipili nito. So dapat nilang malaman, hindi nila kasalanan. Para ako dati, hindi ko kasalanan na doon ako, nagka-college ako para makapasa ako ng college. Lumuluhod ako ng hanggang doon sa altar ng Baklaran. I thought yun ang susi ng pagkatapos ko ng kolehiyo. So pupunta ako ng Quiapo na pinupunasan ko yung Nazareno doon na hindi ko nilalabhan yon. Siyempre, hindi ko na magamit kasi yung panyo kasi mabaho, hindi mo nilalabhan, di ba? So yung hindi ko kasi alam hindi ko alam. Kaya nung malaman ko yon, from being a businessman, tinalikuran ko yun. Sabi ng Diyos, kung gusto mo sumunod sa akin, iwanan mo lahat yan. At iniwan ko yon, pumunta ko ng Bible school at buong buhay ko, ganitong ginagawa ko, tinuturo ko yung katotohanan na biyayala ng Diyos na gusto ko talagang gawin. Kaya sabi nila, ang pag-aasawa ay para sa buhay lang dito sa lupa. O sino pa yung walang asawa? Oh. So, wala na daw asawa sa langit, kaya mag-asawa ka na dito sa lupa. Sa langit, wala nang asawa sa joke lang. And 35. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. This is a warning, Yung karapat-dapat lang. So, sino yung karapat-dapat? Yung naniwala kay Jesus. Yung isinuko ang kanyang buong buhay. Hindi perfection Hindi mo kaya, pero nakikita ng Diyos sa puso mo, God, gusto ko pong sumunod sa iyo. Gusto ko pong maging anak mo po ako. Gusto ko pong maging kaibigan mo po ako. Gusto ko pong maging tunay na mananampalataya. Yung ganito. Remember, ang Panginoon, hindi niya tinitingnan ang panlabas natin. Ang tinitingnan niya ay ang puso. Kaya't ngayon, nakikita ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. So bakit? Bakit hindi na nag-aasawa sa langit? Bakit sabi ng Diyos, dito, nag-aasawa ng mga tao para dumami, di ba? Pag namatay ako, merong ahalili sa akin. Imagine mo, nagpundar ako ng bahay, tapos walang ahalili. Ano mayari sa bahay ko, di ba? Iskwatan lang yan, di ba? So, kailangan magkaanak, magkaroon ng next generation. Pero bakit sa langit, sabi ng Diyos, wala nang asawaan doon? Kasi, hindi na sila mamamatay. Remember? Hindi na mamamatay. Binigyan sila ng katawang hindi nabubulok, hindi namamatay. So, there's no reason para mag-anak pa, para mag-build pa ng family. Kaya sabi niya, marami mga question, di ba? Pastor, paano yon? Okay, naniniwala ako sa muling pagkabuhay. Pag nabuhay ba ako muli, yung bang suot ko nung nilibing ako, yun din pa yung suot ko? Di ba mga question na ganon? Kaya sabi ng isa, kinremate ka nga di lilitaw ka, nakahubad ka, sabi. So ito mga question. Pero it's a good conversation, pero ang sinasabi ng Diyos, yung concept na merong muling pagkabuhay sa langit. At meron ding bibigyan ka rin ng buhay, katawang hindi namamatay, hindi nabubulok
sa impyerno naman. So dapat, bago ka mamatay, klaro ka. At bago ka lumabas ng pinto rito, pagkatapos mong kumain, at least sana maging klaro ka doon. 100% sure ka na kapag namatay ka, pupunta ka ng langit. Paano lang mangyayari yun? Maniniwala lang ako sa sinasabi ni Jesus eh. Si John the Baptist, pinangunahan pa nga niya, di ba? Yung forerunner ni Jesus, sabi niya, repent and turn away from your sin. Magsisi ka at talikuran mo yung kasalanan mo. Sabi niya, at magpabautismo ka para patawarin ka sa iyong mga kasalanan at makapunta ka ng langit, sabi niya. So kahit ngayon eh, God, alam ko po may kasalanan po ako eh. Tulungan mo nga po ako na pagsisiyan ko. Alam ko naman, di ba? Alam mo mali yun eh. Alam mo yung mali yun, di ba? Kaya lang siyempre, mahina tayo, marupok tayo, tao tayo, inaantay lang ng Diyos. Tulungan mo po ako, pagsisiyan ko po ito, talikuran ko po. Hindi perfection. Of course, tumalikod ka, di ba? O tapos tumalikod ka na, tapos palingon-lingon ka pang gano'n, di ba? Ang nangyari, wala, napaganon ka na naman ulit, tapos balik ka naman sa dati, di ba? Okay lang yun, alam ng Diyos yun, tapos balik ka lang uli sa Kanya. God will never give up on you. Totoo po yun. Hindi tayo susukuan ng Diyos kasi mahal niya tayo. So wala nang kamatayan do, so no need para magkaanak. So dito ka na, enjoy mo yung 120 years dito sa lupa. Tayo ang bride ni Jesus, di ba? Si Kristo ang tunay nating asawa. Yun ang perfect relationship. Kaya sa inyong mag-asawa, normal yung nag-aaway. Ano talaga, nanay, tatay, anak, magkakapatid, normal yan kasi it's not perfect relationship. Ang perfect relationship lang natin ay sa Panginoon. Di ba? Hindi siya nagtatangi. Pero remember, seloso lang siya. Ang Diyos seloso lang siya. Yun lang sabihin mo. Pero dito sabi niya, ito yung perfect relationship. So sa lupa, tanggapin mo na, ganito talaga yung buhay natin. So hindi ninyo naintindihan ang salita ng Diyos, hindi niyo naintindihan ang kapangyarihan ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Jesus sa mga Saduceo. So wag tayo maging Saduceo. Sana kung nasa panig ka na Saduceo ngayon, mamaya babago yon. Maniwala ka na muling pagkabuhay. Merong langit, merong lupa, merong impyerno. Merong Diyos, merong Diyos-Diyosan, merong demonyo. Ito, merong dilim, merong liwanag, merong malamig, merong mainit. This is the whole component niyan. Paniwalaan mo lahat yan. Hindi pwedeng one side lang. So yun yung wisdom na tinuturo ng Panginoon. Ang pag-aasawa ay sa panahon lang ito. And then doon sa buhay sa langit, wala nang asawaan doon. Kaya question ng mga di ba? Kapag namatay ang asawa, sabi niya, gusto mo na sumama, di ba? Ayaw maiwan, di ba? Siyempre, masakit maiwanan ka ng mahal mo sa buhay. Pero tapos sabi mo, magkikita naman kami uli doon. Pag pareho kayong Kristiyano, di ba? Totoo yun. Kaya lang wala na yung concept nyo as a husband and wife. Makikita ka siguro niya, parang itsura mo ng dalaga ka, maganda ka, parang gano'n. Pinakamagandang itsura mo. Pero wala nang concept, hindi na natin alam yung word na mabaho. Nakuha nyo? Yung perfect condition ng tao, wala siyang concept ng anything negative. Puro maganda lang. Wala yung negative word. Wala siyang, walang galit, walang kaya puro saya, walang gutom. Hindi nararamdaman yung gutom. Ito yung perfect na kinreate ni God, kay Adam and Eve, kaya lang because of sin, nabago to. Pero don't worry, sabi ni Jesus, ibabalik ko yan. Dadalhin ko kayo doon. Kaya sabi niya, ang warning niya, yung karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay. Ikaw ang magdi-decide nun. Kahit ngayon, kaibigan, pwede mong alamin to. Kung ikaw ay naniniwala kay Jesus na binayaran niya yung kasalanan mo na hindi mo kayang bayaran, pasok ka na rito. Hindi sabihin na easy eh. Kasi naniwala ako kay God, naniwala ako kay God, anong gagawin ni God? Ipapadala niya yung Holy Spirit niya dito sa puso mo. At siyang tutulong sa'yo para maintindihan mo kahit itong sinasabi ko. Pag nagbasa ka ng Bible, maintindihan mo. Kasi ang Holy Spirit ang tutulong sa'yo. So don't worry. Don't worry na hindi naman ako banal, makasalanan ako. Pero you start believing. You start believing in Jesus. At kapag naniwala ka doon, anumang sabihin ni Jesus, naniniwala ka doon, yun po. Yun po yung simula ng susi na magiging karapat-dapat ka na bibingan ka ng muling pagkabuhay dun sa langit, hindi dun sa impyerno. And then sabi niya, paano ba maging karapat-dapat? Sinabi nga natin, lumapit ka. Remember sabi ni Jesus, dumating ako para hanapin ang
Nawawala. Kung sa tingin mo, hindi ka naman nawawala. Kung sa tingin mo, makapunta ka naman ng langit. Kung sa tingin mo, mayaman ka naman, pwede kang bumili ng ticket sa langit. Kung sa tingin mo, matalino ka, kaya mong hanapin yung way to langit. Sinabi ni Jesus, I am the way. Matalino ka, alam po nang hahanap. Hindi ikaw ang sadya ni Jesus. Nang hinanap ni Jesus, hinahanap niya yung taong nawawala. Sino yung taong nawawala? God. Paano po ba ako makapunta ng langit? Kanina lang nagkasala ako eh. Meron pa nga akong paboritong kasalanan, paulit-ulit ginagawa ko eh. Yun, nawawala yung taong yun. At pag ikaw yun, kaibigan, kasama ka sa inahanap ni Jesus. At igagabayin ka niya, ituturo niya sa iyong daan. Paano? Sabi ni Jesus, ako yung daan. So makinig ka lang sa akin, maniwala ka sa akin. Ituturo ko yung daan papunta sa langit at magbibilang ka na dito sa karapat-dapat. 36, sabay natin basahin, hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa mga muling binuhay. Anong angel? Ang angel wala siyang kasarian. Hindi sa lalaki, hindi sa babae, hindi sila nagmumultiply. Nung mag-create si God ng angel, talagang multitudes, marami talaga. Ang purpose niya, ang mga angels, maglilingkod sa Kanya. And then makikita natin si Angel Gabriel, Angel Michael, di ba? Ito yung mga sinusugo ng Diyos pag may kailangan tayo. Pero dahil angel sila, kapag nangailangan ka ng tulong, inutusan ng Diyos yun, gagano lang yan, tabi mo na yun. Ang layo nun, di ba? Pero yun ang power ng Panginoon. Ngayon kapag ang angel, sumuway siya sa Diyos, wala siyang kapatawaran. One sin lang. Tatapon siya sa impyerno, tatapon siya sa earth, dito sa lupa. Di ba yung concept natin pag, kadiliman? Ano yung kadiliman? Lagim ng kadiliman. Gabi ng lagim. Kasi, siyempre, di ba, makikita nyo, mga darkness, di ba, kadiliman. Ito, mga kampo ng kadiliman yan. Kaya ang rule sa mga parents, kapag magdidilim na, ang bata nasa bahay na. Kasi naglipa na yan yung mga bad angel. These are not the good angel. Ito yung nagkasala sa Diyos sa langit, tinatapon sa earth. Yung iba naman, tinatapon ng Diyos sa hell, permanently. Pero wala pa yung final judgment. And then ito yung paggabi na, pagtingnan nyo, alam nyo yung kahit kayong adult, di ba? Kapag 7 o'clock ng gabi, maga pa ng gabi, parang it's okay pa eh. Pero subukan mo lumabas ng 12 midnight, 1 a.m. Anong klaseng environment meron sa labas? Nandun na yung danger, nandun na yung parang talama. Remember, ang worship ng mga demons is 3 a.m. So the more na gumagabi, the more na dumadami sila. Kaya sabi niya, buhay na ito at buhay na yon. Buhay na yun, sinasabi ng Bible, sa langit o sa hell. O dito, buhay dito sa lupa. And then 37, maging si Moises ay nagpatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Iba-ibang generation niya, nagpapatunay na ang Diyos talaga nandun siya for eternity, hindi lang siya temporary. And then 38, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Sa Kanya'y nabubuhay ang lahat. Kaya sinabi niya, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta sa bahay na aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan. Bakit sabi niya, ako yung buhay? Kasi kahit buhay tayo, kahit yung baby buhay yan, bata buhay yan, pero yung spirit niyan dead. Until na, meron siyang special grace, kasi bata pa siya. Pero pag umabot ng 13 years old yan, o mga teenagers, makinig kayo, pag umabot ka ng 13 years old, hindi na responsible ang parents mo, ikaw na. So tinuturo ng parents, hanggang maging 13 yan, nilalapit sa Diyos yan. Na kapag 12 years old ka pa, tatawagin ng barangay o teacher, nanay mo, tatay mo. Pero pag nag-13 ka, spiritually, mananagot ka na sa Diyos. So responsibility natin, marami tayong bata, meron tayong Sunday school doon, tinuturuan sila unti-unti. Para pagdating na lang age 13, responsible na yan sa Diyos. Mananagot na sila sa Diyos. So sa kanya, sabi niya,
itong Espiritong ito, si Jesus lang ang pwedeng bumuhay dito. So buhay ang katawan natin, ang isip natin, pero we are spiritually dead without Jesus. Yun ang malino at tinuturo niya. And then sa atin, patay na sila, pero sa Diyos sila ay buhay. Kasi yun sinasabi ng Diyos, kasi nga ang buhay. And then John 11:25, sabay natin basahin, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ano yung sumasampalataya? Yung naniniwala ka na wala kang ebidensya. Kasi tayo to see is to believe. Pero ito naniniwala ka sa sinasabi ni Jesus, kaya kahit hindi mo nakikita, wala naman nakikita ng langit, di ba? Wala naman nakikita ng impyerno, pero naniniwala ka. Yun ang faith o yun ang pananampalataya. And then panghuli, yung pagtataka. Sabi niya, sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo. And 40, at mula noon ay wala nang naglakas loob na nagtanong sa kanya. Bakit nakapagtataka? Lahat tayo nagtataka, di ba? Katulad niya, pinag-pray natin si Andre, hindi natin alam ang plano ng Diyos, pero natutuwa ang Diyos na nanalangin tayo para sa kanya. Minsan, umakyat dito si Andre ilang beses pa nung baby siya. Pero yon, magtataka tayo, natural sa tao yon, ma-amaze ka. Pero sana, hindi lang maputol doon, hindi hanggang doon lang. Sana maniwala ka, ang gumagawa noon ay Diyos. Ang kapangyarihan na yun ang Diyos. Ang nagsasalita doon ang Diyos. Kinukot ko lang siya. Sana yung importante, hindi ka lang magtaka, hindi ka lang ma-amaze, kundi maniwala ka na merong Diyos, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay totoo. So again, para matanda lang natin, katuruan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, si Jesus yung paglapit, pero dito sa lesson natin, yung masama ang intention nila para pabulaanan ng muling pagkabuhay, pero kailangan tayong turuan tungkol sa kautusan at ang pagtataka, sana mapalitan ito ng paniniwala. God, naniniwala po ako, hindi ko man po naintindihan, tulungan mo po ako, gusto ko pong maniwala. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat nga po na muli ay pinakita mo po ang katapatan mo po sa amin. Kaya dalangin po namin ang bawat isa sa amin na hindi po mamatay ang salita mo sa amin, na may bahagi din po namin, lalo po sa mahal namin sa buhay, na may muling pagkabuhay po. Meron pong second life, pero kami po yung pipili sa langit o sa impyerno po. Mahal mo po kami, sabi mo po, ayaw mong isa man sa amin ang mapahamak. Kaya nakikita mo po yung puso ng bawat isa dito ngayon, pati na po yung kasabay namin sa live streaming. Kung may nakikita ka po, Diyos, na hindi patunay na isinuko ang buhay niya sa iyo, ngayon mismo, Diyos, ay abutin mo po itong taong ito. Iparamdam mo po sa kanya na mahal mo siya at dumating ka para iligtas din siya. Kaya masalamat po sa salita mo. Idikit mo po ito sa puso't isipan po namin para magamit po namin sa araw-araw na buhay po namin. At salamat din po sa calling mo sa amin sa ECF Center na gawin po namin every Sunday ang communion. Kasi gusto mo pong parati naming alalahanin kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. At tuwing maalala po namin, O Diyos, nawawala po yung pagmamataas po namin, nawawala po yung kayabangan namin, nawawala po yung self-righteous namin. Bagkus, O Diyos, natututo po kaming magpakumbaba at mas natututunan ka po naming mahalin. Kasi that was the greatest expression po ng pagmamahal mo po sa amin. Nakusa mo pong ibinigay ang iyong katawan para mabayaran po yung kasalanan namin na hindi po namin kayang bayaran. Kaya samahan mo po kami, O Diyos. Gusto ka po namin parangalan sa observance po ng Holy Communion. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po mo po. So meron tayong communion. And then again, yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. Yung juice, simbolo ng dugo ni Kristo. Hahawakan niyo muna siya, tapos sabay-sabay tayong
Magkukommunion, habang hawak nyo siya, kayong dalawa. Sinong asasama mo? Kasama mo? Hmm? So, turo ko sa inyo, magkano kayo, magkasunod kayo after ni susundan mo si Lito. Hawakan niyo muna po yung elements. Again, yung elements ay simbolo ng, yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. Ihuli niyo yung mga bata. Susundan mo siya. Tapos habang paghawak nyo na yung elements, take time to pray, lalo na yung paghingi ng tawad doon sa mga kasalanan hindi natin nangin ng tawad sa Diyos. Upit mo na. Hindi pa eh. Dapat ma-explain ko muna sa'yo. Taga-saan ka ba? Taga-saan ka? First time mo ngayon? Hindi, next Sunday, maga ka pumunta, explain ko bakit nagko-communion. Kasi dapat naintindihan nyo kapag nagko-communion kayo, hindi lang siya basta ritual. Merong warning ang Panginoon kapag nag-communion ka na wala sa lugar. Ang pinaka-importanting wala sa lugar, merong kang kasalanan na hindi mo nahingi ng tawad. Meron siyang kaparusahan, karamdaman. At ang sabi ng Bible, yung iba namatay. So you take it seriously, hindi lang siya hindi siya basta ritual. So take time to pray. Awak mo na yung elements mo, antayin mo kami. Tapos manalangin ka lalo yung paghingi ng tawad. It's a good opportunity na kahit pag once a week, nakalimutan mong hingin ng tawad yung kasalanan mo, this is the best time. Hingin ng tawad yung kasalanan na hindi naikumpisal sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, kapag ikinumpisal mo ang iyong kasalanan, ikaw ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng karumihan dito sa puso natin at saka isipan. Lalo na ngayon, mga teenager, alam natin marumi yung mga pinapasok ng mga lahat ng internet platform. Marami silang ini-infuse na hindi maganda. So this is the time. Palinis kayo sa Diyos. Lilinisin ng Diyos yun. Next week, magkakasala ka na naman. Don't worry. Next time, hindi ka naman tawad. Naintindihan ng Diyos yun. So you take it seriously. Salamat po sa Panginoon na nagbigay sa atin ng ganitong pagkakataon. Pag hindi kayo nabigyan, pwede niyo pong itaas yung kamay niyo para lapitan kayo ng usher.
siguro magdagdag next week, no? Magdagdag next week. So lahat po nabigyan. So pakitaas po yung tinapay. Mga bata, hindi nyo, wait lang, mga bata, hindi nyo binigyan. Pag ginawakan mo sa'yo. Pag umawak ka, kuha ka. Pag ginawak mo sa'yo. Touch move. Pag ginawakan yun na, touch move. So pagkitaas po yung tinapay. Ano? Wala ka rin? Kulit mo eh. Pag ginawakan mo yan ang Diyos nyo, ano na? Masama ka na tinapay lang muna. Next week tuturuan kita, ha? Next week tuturuan kita, ha? So yung Diyos, wala muna kayo. Kasi merong isa doon na tira, baka mag-away kayo. So pagkatapos po yung tinapay at sumunod kayo sa akin, Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo ako, ibinigay mo po ang katawan mo para ikaw po ang tumanggap sa lahat ng parusa bilang kabayaran sa aking makasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pakitaas po yung cup. Panginoong Yesus, salamat po sa dugo mo na kusa mo pong inihandog para mahugasan po ang aking mga kasalanan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod mo na parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. So salamat din sa Diyos. Pagkakataon may bigay natin, may balik natin sa Kanya ang portion ng pagpapala niya sa atin sa pamagitan ng mga tithes and offering. Sabi niya sa Psalms 54:6, buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. Si Letty, si Bing, To
at welcome natin yung mga first time visitors natin. JJ. Ibasa ko lang sa lamin ko. Microphone mo. So, pwede pong imbitahin tumayo yung first time na pumunta rito. Hindi to embarrass you para ma-recognize, i-welcome ka po namin. At kakanta namin kayo. Ayun. Arlene Manongsong. Pakitaas kamay po para makita kayo sa Eileen. Yung nasa tabi sa inyo, kabayan nyo naman. Aideline Faith Baron. Sina? Aideline Faith Baron. Yung baby. Ayun, baby. Janela Santiano. Ito. Ayan. Chloe Gingab. Huwag po kayong... Ayan si ate. Rafael Vizcarra. Yan. Huwag kayong upo para mabigay po yung welcome gift. Anika Vizcarra. Marlon Federico. Ana Marie Ignacio. Brix Fuentes. Odin Nemenso Baron. Pag nakuha nyo po yung... Pag nakuha nyo po, pwede na umupo. Pag nakuha nyo, pag hindi pa nakuha yung bag, stay standing lang para ibigay po. Welcome to the family. We're glad that you have come. Kamayan nyo naman, yan nasa tabi niyo. With us as we grow. Welcome po. Sana next Sunday makasama namin kayo uli. At bago kayo malis, meron tayong simpleng lunch together po. So tayo po tumayo para sa benediction. Ama, salamat po. Muli ay naranasan po namin ang kabutihan mo po sa amin. Salamat nga po, Diyos, hindi man po namin maintindihan ang pagka-Diyos mo. Basta tangalan po namin, mahal mo po kami na hindi ka nagbabago. Kaya pagpapalang galing sa iyo, Diyos, ibinibigay ko po sa lahat ng nandito, yung nakasumaybay sa amin sa mga live streaming po, sa YouTube man, O Diyos. Lahat po kami, pati hindi nakapunta ngayon po, O Diyos, yung mga mahal namin sa buhay, lahat po kami, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen.
up your cross and follow Bago po tayo kumain, picture taking muna. Saan ba camera? Jay, saan camera? Dito po yung camera. Doon. Yung maliliit sa harap.